Hello. Hello. Happy New Year. Sabi sa kayo mo, Happy New Year. Hanggang masaya pa yan. Siguro maganda ay malaki dito para magandang tignan. Dito, malaki. Baka malaki dyan sa dulo, dito may itilit. Okay. Purihin po ang Panginoon kasi po ay nakakatuwa. Sa isang banda ay mahirap tanggapin, pero alam ko ba yung nangyayari ngayon? Maraming may mga propeta po, may propeta na Buddha. Tagal na po, mga 2006 o 2004. Namatay na siya, pero ang hula niya 2025. Mahirap maniwala na mangyayari yung sinabi. Marami nangyayari po ngayon na yung kakaiba na pwede sabihin natin ito ba ay ngayon yung nangyari, pero yung pinahayag na po matagal. Kaya napakalaga po yung mayroong tayong kamalayan sa spiritual na buhay. Sabi nga sa Iglesia, ilagay ang Diyos ng propeta, pagbilista, apostol, pastor, guro. So kaya po, meron po mga bagay na ipinapahayag ng Panginoon sa mga propeta. Mapakatagal na po, ng araw pa yan at pinapahayag ng mangyayari na hinaharap. At ngayon nga po ang katibayan. So, kaya kung makikita po yung nangyayari ngayon sa Los Angeles o sa California, hindi po yan isang aksidente, hindi po yan isang sabihin natin na parang dalalaki ng climate change. Talagang nakahula na po yan. Pero yung climate change talaga po ay yung pagbabago. Nakasunod din sa Bible yan, pagbabago ang lahat ng bagay. Kaya lang po, ayan, ang problema, ang Kristiyanong nagbabago rin. Hindi yung katabi mo. Nagbago na kaya ulit. Oo, di ba? Minsan may mga Kristiyano, minsan nakikita mo, minsan wala. Minsan nakikita, minsan wala. Alam ko ba nyo ay, ito po yung pag-aralan natin ngayon. Noong nakaraan po ay, naging topic po natin ay yung living in the God's will is better than living your own will. Mahirap po na mamuhay tayo sa sarili natin. Tapos sinabi natin tayo Christian. Pag sinabi natin tayo born again. Pag sinabi tayo born again, tapos mamuhay ka sa sarili mo, nakakahiya. Kung hindi mo alam ang pagkatuhanan, okay lang. Pero mahirap po mahirap po na sabihin natin kapag sa ngayon, sinabi mo kung hindi ka na matagal sa panampalataya. Tapos po ay ipang nakikita sa iyo. Ano po, medyo maganda po tayo, magsisip po tayo. Ito po yung panahon na nagkakaroon ng katuparan kung ano po ang nangyayari at nakasulat po sa Biblia. Hindi lang po yung pinahayag ng mga propeta. Actually, yung pagsama po ng Amerika, meron kasunod po yan. Great Awakening po yan. Kakaroon po ng Great Revival. Actually, yung revival na sa buong mundo. Kaya nga po manalangin tayo. At yun po ang sinabi ng mga intercessor o yung po mga manumpaltayan ng manalangin para sa Amerika. Maraming taon sila na hindi po, naging ang buhay nila yung pabaya. Okay lang, kasi nga parang tumatakbo ang buhay, hindi na yung panalangin. Kaya dumating po sa Amerika, di ba dumating kahulun nila nga po ay nangyari. Marami pong mga pastor daw na kulong. Alam mo bakit? Kasi nga po yung tungkol sa pagpapakasal ng kapwa sa gender. Pag hindi ka pumayag, tapos panungahan ka sa labas kung kay Jesus Christ. Kasi ito sa Amerika, pinabaho po siya sa school, sa labas, sa pangalan sa ng Diyos. Kaya panungahan ka, uhulihin ka. Pero yung gumagawa ng masama, ng night club, mayroong night live, ginagawa. Hindi naman nila pinakikialaman yun, di ba? Kaya inamin po ng mga intercessor, ng mga nanalangin, mga kapatid na talaga manalangin para po sa Amerika ay inamin nila na papayaan nila. Hindi sila naging seryoso. Opo, meron po talagang tinalaga sa panalangin. Yan po ay bawat church, marami po nang nalangin para sa masa natin. Ewan ko po kayo ay aware po sa mangyayari sa masa natin. Yan po yung aking
isa sa bagay na ikakalok sa akin ng Panginoon, yung pasanin. Kaya nga po ay ngayon ay may tinawag ako ng isang pastor. Pastor po siya ng dito po nakabisa ngayon po dito sa Aklan. Kinausap po siya kasi napakasal daw namin yung group namin dito na siya ay makasama namin sa intercessor prayer para sa bansa natin, para sa iglesia, para sa body of Christ. Hindi ko po sinasabi mas mataas kami. Wala pong mataas sa Panginoon. Ito po ay gawain, kaloob ng Diyos na pinagkakaloob ng Diyos. Lahat po tayo ng kaloob. Ako po naging pastor dito, hindi ako mas mataas. Mataas lang ako dahil nakatayo ako dito sa mataas. Diba? Katayo ako, tayo ako. Hindi po. Hindi po yung may mataas. Huwag po kayo tumingin sa si pastor, minsan meron po tayo comparison. Mas mahusing pastor to. Bakit mas mataas ba yung pastor ko kaysa dito? Wala po kami pinagkaiba. Wala kayong pinagkaiba rin sa amin. Lahat po tayo ay isa sa harapan ng Diyos. Meron lang tayong tungkulin na dapat gampanan. Kaya nga po, kung kayo po ngayon ay nakikinig, kung paano mo yung makikinig, darating ang panahon, ikaw magsasalita dito, may makikinig naman sa iyo. Kasi hindi ako buhay ulit ako dito. Kaya po napakahalaga, ang year 2025, sinulong po natin na meron tamang pagpapasya sa buhay natin. So, napuksan po yung sa prayer, yung ginagawa ko prayer. So, ito po yung sa sin. So, hinahanap ko dito makita. Yung pala sa harap prayer. Ito po, buksan po natin ang ating Biblia sa Efeso, chapter 5, verse 15 to 17. Ayan po. Kung nariyan na po kayo, tayo po ay sumunod sa akin. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mabuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Verse 16. Gamitin ninyo ang lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Sapagkat sa ibang salin po yan samantalayin nyo makagawa kayo ng mabuti. Yan po. Sa lahat ng pagkakataon, yan po sapagkat puno ng kasamaan ng kasalukuyang panahon o mundo sa mundo. Huwag kayong 17, huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, tayo po muna lumuko at tayo manalangin. Amang banal, maraming salamat po. Purihin ka po, Diyos, sa araw na ito. Purihin ay dakilang pangalan. Ama, patuloy ang dalay po namin. Kami po ay pagtawalin mo sa aming kasalanan. Ako na yung lingkod, O Diyos. At ang dalay ko po, Ama, patuloy po na turuan mo kami. Lalo po ngayon na kami lumalakad na ngayon sa bagong linggo at sa bagong buwan ng 2025 po God. Lord, alam po namin, Panginoon, na nakabatay po ang aming magiging buhay at kinabukasan sa aming ginagawa. Sapagkat maganda ang lahat ng plano mo, hindi lang ito mangyari dahil sa aming sarili. Kaya, O Lord, buksan mo ang aming mga matang spiritual, ang aming mga tingin spiritual, bayaan mo makita ka namin, palinig ka namin. Gamitin mo lang po ako na ilingkod, O Diyos. Ama, bigyan mo ako ng tamang panalita, tamang kaisipan, ng tamang puso. Turuan mo rin po ako, Diyos. Turuan mo kami lahat. At sa araw na ito, pagpalain mo ang gagawin po namin, O Diyos, na pagsamba sa iyo hanggang sa matapos, O God. Bayaan mo na uwi kami na punong-puno ng iyong pag-ibig, ng iyong kaalaman, ng iyong kanunungan. Ama, maraming salamat po. Purihin ka po, Diyos. O Diyos Espiritu Santo, salamat po. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng aming Jesus. Amen. Amen. Muli nga po palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Yeah. So, pinamagatan ko po ito, living in the right way. So, mamuhay sa tamang pamumuhay. Living in the right way. Yeah. Okay. Mamuhay tayo sa tamang pamumuhay. Napakahalaga po yung pamumuhay. Ay kahapon ay may
lumapit siya akin ay isang kapatid na umiyak siya. At sabi nga niya, Pastor, tulungan mo ako, ano ang gagawin ko? Kasi ganito po ay meron siyang problema sa aking pamilya. Gusto ko iayos ang lahat ng bagay. Sabi ko, alam mo, sister, alam mo kapatid, ang mga bagay na yan ay hindi nanggaling sa iyo. Hindi nanggaling sa Holy Spirit. Kung ano yung gagawin, hindi ko alam. Pero ang dapat natin mong gawin una, so, hindi ko sinabing, so minsan kasi natutukso tayo pag tayo po ay nagpapayo, okay, so gawin mo ito. Minsan nagkaroon tayo sa ating kaisipan kaagad. Pero hindi ko po sinabi, wala akong sinabi na ito gawin mo. Ang unang sabi kong gawin mo sa kanya, mo sa sarili mo, ay ito, lahat ng problema mo ay bitawan mo. Umarap ka sa Diyos at iharap mo ang iyong sarili. Kasi nga sabi nga, nag-guilty ako. Humingi ng tawad sa Diyos, patawarin mo ang iyong sarili. Tutukan mo muna ang iyong sarili. Never na sabihin mo mga harap mo ang problema, napakaraming problema. Ang dami na lumapit sa akin. Hindi po sinasabi ko. Hindi ko alam kung ano gagawin ko, pero ituturo ko sa kanila, unahin mo ang Diyos. Never na lumapit isa sa kapatid na hindi ang panalangin mo hindi pa nitulog sa Panginoon. At kung ikaw naguguluhan, kaya nga po, kailangan natin magtulungan sa bawat isa. Kaya nga po, paano ba yung living the right way? Kasi kung minsan tayo tutukso, minsan nagmamarunong tayo kung ano sinasabi natin. Minsan hindi na na-highlight sa atin yung biyaya ng Diyos. Kaya lang tayo maligtas, kaya na nakakayos ng ganyan dahil sa Panginoon. Lahat ng bagay sa atin natin ay parangalan natin ng Diyos. Napaparangalan ng Diyos kung minsan, yung hinihiwalay natin ang ating sarili, hindi natin pinukuha yung glory ng God. Di ba? Pero mga kapatid, hindi ko sinasabi nga masyadong namangambog o harmful. Pastor, hindi naman dapat, hindi ko naman po sinasabi na tayo po ay naging napakalambot o napakaluwag o hindi po manindigan tayo po sa ano ang tama. May tamang pamumuhay. Kung tamang pamumuhay, may tamang kaisipan, di ba? May tamang pagbubugali. Di ba? May tamang pananaw. May tamang pakikita mo sa tao. Nagsisira po ang maraming bagay kahit ikaw ay napakahusay pagdating po sa karakter. Kaya iyan po yung kahit sa akin pumunta mga discipleship. Karakter po ang talagang napakahalaga sa isang nag-aawa. Kapag hindi ka po marunong na magpakumbaba, minsan meron mga tempo. Sabi nga po sa inyo, sabi nga isang pastor, hindi mo ako matitison. Nagkain mo. Bupay. Siyempre, kanya-kanya yung pastor na ako siya doon sa filo. Pagdating sa kanya, wala na yung kukunti na yung pagkain. Pambihira kayo! Nagalit na naman. Sabi niya, hindi mo matitiis. Diba? Kasi yung karakter natin, kasi pag tayo sinaktan, ay tinanong ka ganun. Nasaktan ka. Paano ka nag-react? Nakarinig ng salita, paano ka nag-react? Ano ba sinabi mo? Sabi mo, ano mo ha? Salita pala yun. Kasi Jesus Christ, pinakawa sa krus, tinis ka lahat ng bagay. Para lang sa hindi para sa kanya sarili, para sa atin. Kaya tayo ito nabubuhay, hindi para sa ating sarili. Paano mabuhay tayo para sa Panginoon? Kung nabubuhay ka sa Panginoon, dapat nabubuhay ka para sa tao. Amen? Kaya ingatan mo yung sarili mo. Kasi pag ikaw ay napintasan, kahit nangangaral ka, o hindi ka nangangaral, napintasan ka, kasama ka doon sa nangangaral na pastor, at ikaw ay miyembro niya, yung pangangaral ng pastor, di ba napabawasan? Natipintasan. Pangaral nila, yung mga miyembro niya. Hello? Kaya may responsibility po tayo na may responsibility kayo sa akin. Hindi po ba dahil kay pastor niyo? Magtulungan tayo. Kasi nga po, alimbawa ako nangaral dito, tapos di ba, makikita yung ating buhay, hindi maganda. Pag ganyan ang mangyayari sa labas, itatanong tayo, di ba, nagkakabutas kayo lang. Yun po kasi yung isang bagay po na nawawala na po ngayon. Kasi nga po, nakatutok ng mga tao ngayon sa mga, sabi nga, marami po kasi yung mga
organisasyon, mga tinutulong sa lipunan at ang social media. Pero hindi ko sinasabing lahat ay makatulong naman. Pero madalas ko ay napapahamak sa atin sa buhay spiritual kasi hindi na tayo natututok kung ano sinabi ng Bible, kundi ano ngayon ang trend, ano ang maganda na ino-open sa lipunan. Kaya napakalaga po ay living in the right way o mamuhay sa tamang pamumuhay. Una, choose to live on God's will. Kaya nga po, napakalaga po yung paglapit natin sa Panginoon. Kaya po yung tao na lumapit sa atin kahapon, yun po ay tinuro ko sa Kanya. Ipanalangin kita, ipanalangin mo ang sarili mo, lumapit ka sa Diyos, humingi ng tawad at patawarin mo ang sarili mo. Pagkatapos, ito ang gawin mo. So, step by step. Hindi pwede na sabay-sabay. Sabi natin, Lord, ito problema ko. Lord, may sakit ako. Lord, may nag-aaway kami. Lord, mayroon ako problema sa kapitbahay ko. Lord, gusto natin lahat ma-resolve sa... Minsan hindi po ganun ng Diyos eh. Minsan kaya nga po hindi mo tayo ng problema, mayroong isang bagay. Kaya kung minsan magkaroon tayo ng evaluation sa buhay natin. Paano ba tayo namubuhay bilang Kristiyano? Pag sinabi Kristiyano, tinasunod ni Kristo. Sinasabi natin, Christ-likeness. Makakatulad natin si Jesus Christ. Hindi po yan mahirap. Madali po. Kasi nasa atin na ang lahat ng pagpapala. Una-una ang Holy Spirit. Ano po ba ang katulad ng Holy Spirit na alam niyo? Ang Holy Spirit is God. Ang Holy Spirit ay Diyos. So, tinutuloy yan ng Biblia. Sa Gawa chapter 5, so yun po yung unang verses sa New Testament, may ano po diyan, di ba? Si Pedro po ay si Sapphira at si Ananias. Sabi nga ni Pedro, bakit kayo nagsisingaling sa Espiritu? Hindi ba nyo alam, nagsingaling kayo sa Diyos. Kaya nga doon, inano po, ng mga tagapagturo na ang Holy Spirit ay Diyos. Ito naman. Kasi ang Diyos natin ay pahing sa atin sa pamilihan ng tatlong persona. So, wala na kasunod tatlong persona sa Bible. Pero meron kong pahayagan, mayroong Diyos Ama, isang man, isang Anak at Espiritu Santo. So, ganun pa man, ay napakahalaga po bilang Kristiyano sa kapag nagsimula bilang Kristiyano. Kay Jesus Christ, tama. Kaya nga, ang sinuturo po dito sa Ephesians, kinakausap dito yung mananampalataya dito, Jesus Christ. Actually, si Apostol Pablo dito, pinaniwala nga yung Pastor Gelo, sinasulat ito nung siya nakakulong. At ang layo niya dito ay may pabalik yung pamumuhay ng may kabanalan, pagkilala sa Panginoon ng mga tika-peso. Kaya napakahalaga po na yung choose to live on God's will. Piliin mong mamuhay sa kalooban ng Diyos. Sa doon po sa ating teksto, verse 15, ang sabi nga doon ay ito, kaya mag-ingat kayo. Ayan po, saan po yung ating cellphone? Kasi po may version dito. Kaya nga po, ang cellphone ay hindi po yan totally masama kung ginagamit ko sa mabuti. Kaya nagiging masama lang po ito. Kasi nga po, na-addict na po dito. Sino po sa inyo ang talagang ngayon ay nakakahiwalay na maghapon kung isang hindi nahihin po ang Bible? Ay, ang Bible, ang cellphone. Hindi kayang hindi lipuin ng cellphone sa maghapon. O half day. O 2 hours. Tawag pa. O 3 hours. O 30 minutes. O 10 minutes. Para si Moises, di ba? Hello. Pero ako minsan, kaya minsan pagkabuksan ko ito, minsan. Opo, pero pag nabuksan ko naman, yun nga, meron di ba? Merong problema eh. Kaya pag naupo ka, nagaganon ka pa lang eh. Meron yung babasahin na pag naganon ka, marami ka nang makikita eh. Kaya, mahaba na pala yung oras mo, di ba? So, kaya nga, kasi naka-upload dito yung Holy Bible o yung Universal Bible na pala sa amin. Kaya, ginagamit po ito sa pag-aaral sa Diyos. So, napakalaga po yung
mga sinabi sa Bible. Ephesians, Efeso, yeah. So, Efeso chapter 5, verse 15. Kasi itanong Diyos. Kaya nga, mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marunong nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Kaya mag-ingat kayo. So, same term o salita, mag-ingat kayo. Sa atin dito po sa Bible, sabi nga dito, kaya mag-ingat kayo. Okay, tingnan yung katabi mo. Mag-ingat ka. Pag sinabi mo mag-ingat ka, paano yun? Possible may panganin. Tama? O, nakaligang warning, high voltage. Yeah. Meron ba ng high voltage? So, gano'n nga. Diba? May mga gano'n, di ba? Danger. Meron may mga signs na makita natin na bawal. O, merong warning, merong paalala. Diba? Mahuhulog ka dito, may butas dito. Diba? Itangan dito. Alam niyo, ang Bible po kasi ay puno po yan ng lahat ng bagay na pwedeng sumagot sa ating katanungan sa buhay. Kaya nga po, napakahalaga na tayo po ay laging babad at talagang mabasa ng Bible at unti-unti po humingi tayo ng pagkaunawa sa salita ng Diyos kasi napakarami ng ang kailangan. At pag may lumapit po sa iyong tao, tulad ng lumapit sa akin, hindi ko sinabi, alam ko na gagawin ko dyan. Actually, siyempre, sa kanila sa atin, meron tayong alalaman, pero hindi po. Yung problema ni Pedro, hindi pwedeng problema ng kapitol, yung problema ni Juan. Yung solusyon ni Juan, sinabi mo naman na pwedeng mangyari ang solusyon ni Pedro. May kanya-kanya po kapahayagan ng Diyos. Kaya lang, makakatulong po dyan ay hindi po yung tayo po ang aakto na bilang Diyos, kundi ilapit natin ang tao sa Diyos. Kaya nga po kami po ay preach ay upang kayo po ay himukin akayin. Katulad, hindi po ba niyo alam na habang ako din po nagsasalita, tinuturuan din po ako ng Panginoon at itinuturo din sa akin ng Panginoon kung ano ang dapat kong gawin. Sa pagkatapos nito, malaki po ang pakatulan para sa akin sa lahat ng tuturo. Kaya nga po, piliin mong mamuhay sa kalooban ng Diyos. Napakalaga yan sapagkat yung pong pag-iingat ay sinabi po at pinahayag niya ako sa Pablo, mag-ingat kayo. Ano po yung layo ni Pablo? Kasi nga po, sa dami ng itinuro ni Pablo, sa dami na ng, sino po sa inyo ang bagong Kristiyan pala ngayon? Wala pa isang taon. 2 taon. Pero, sino sa inyo 10 taon na? 20 taon na. Tagal na naman. Kamusta na po ba yun? Pagdating sa, dumating na nag-iibig na si Pastor. Ako, nag-iibig na si Pastor. Kailangan niya magbasa ng Bible. Ha? Magbasa ng Bible, nag-iibig si Pastor. Bakit? Hello? Ano ba yung pagbabasa ng Bible galing ni Pastor? Patas ni Pastor? Hello? Kaya minsan yung simple lang kung gano'n. Yan, sabi ko sa magkano, kailangan magdala ng Bible. Ako, magkakaroon na. Hello? Kaya matitingnan po natin, maging maingat tayo sa ating pamumuhay. Paano tayo mamumuhay? Paano tayo mamumuhay? Hello? O, sino sa inyo ang gawin dalang bag kayo? Ayan, buksan niyo yung bag nyo. Di ba? Ano nakalagay yan? Di ba? May lipstick. May pagpaganda, may nakahanda. Sa wallet na may ID, nakaka-ID na yun, di ba? So, lahat nakahanda kayo kung ano naman mangyayari. Kaya pagdating sa Bible, minsan, nakalimutan ko kasi magdala ng Bible eh. Sabi mo, pwede naman ng cellphone eh. Hindi ko sinasabi ng masama. Pero, pag ikaw po, kung ano po yung pinasanayan mo, yung po, diyan pa po hahatulan ng Diyos eh. At minsan, diyan po tinitigas yung ating kalooban. May Bible, nakikita naman dito eh. Pinamabasa naman doon sa PowerPoint yung verse na pa, magdadala ng Bible. Ba't ba ako mag-nulog? Pero kung gusto po natin magamit ng Panginoon, alam po ito, ang leader po, ang isang leader o isang discipleship, kailangan po maging estudyante ka, maging learner. Estudyante po. Sino po estudyante sa inyo na pupunta
pupunta sa eskwela, walang notebook, walang order. Hello? Bakit mo dadala? Kasi layunin mo na matuto. Pagdating sa spiritual, kaya nga po nakita ko, kaya natutuwa ako sa isang church na Pagawin Baptist tungkol sa YouTube, sa Amerika. Tinuturo po niya talaga. Pakita mo mga kahit matatanda, notebook, notebook. Kasi tinuturo niya eh. Kahit matatanda, kahit ay may dala silang Bible. Actually, hindi nakahalo. Meron talaga matigas sa puno. Pero ngayon mga kapatid, pagpasensyahan niyo kung may medyo matigas pa magturo si Pastor ngayon kasi po, napakahalaga kung ano po ang pinagpasyahan mo ngayon pasimula ng 2025. Kasi kung hindi po, kung ano yung nangyari sa iyo ng 2024, possible na hindi na mangyari sa iyo at maging malala ka. Hello? Kasi hindi na makakil sa Holy Spirit sa atin. Choose to live on God's will. Ano bang kalooban ng Diyos? Ephesians chapter 5 verse 5 verse 1 and 2. Doon din po sa teksto o doon sa kung ano po yung tinuturo ni Pablo dito, yung pamumuhay ayon sa liwanag. So, piliin mo mamuhay saan po? Una, sabi dito sa verse 1, yaman kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Dito po sa salita ng Diyos, tularan ninyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niya mga anak. So, tularan natin ang Diyos. So, paano ko tutularan ng Diyos? Hindi ko pa siya nakikita. Kaya nga, kailangan alam mo ang Bible. At paano ko matutularan ng Diyos? Simple, Diyos ang sinabi ko. Yung Christ likeness. According to Jesus Christ. Dahil si Jesus na siya pangahayag sa atin. Siya ang tinagot natin. At siya talaga ang dapat nakita sa atin. So, mga kapatid, napakahalaga yun. At sa verse 2, ang sabi nga po doon, ayan po, mamuhay kayo ng may pagmamahal o pag-ibig tulad ng Kristo dahil sa kanyang pagmamahal o pag-ibig sa atin, inalin niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Dito po sasabi niya, mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inalin niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Dito po sinabi pag-ibig sa kapwa. Yung salita ng Diyos, translation. So, Tagalog po ito, hindi ito English. So, basahin po yung sa mabuting balita. Kung ano yung Tagalog, madaling natin maintindihan. Kasi hindi po tayo dapat mahirapan natin ang sarili natin. Kung sanay ka sa English, okay lang, walang problema. Ang problema nga, ano ba? Ano ang ginagawa mo dito matapos mo siyang tanggapin? Kaya, sabi nga, imitate God. Sa English po yan. Imitator of God. Imitate God. Tularan natin siya. Tularan natin ang Diyos. Sa verse 2, sabi nga, live a life filled with love. With love. Mamuhay na kuskus ng pag-ibig. Pag-ibig kanino? Hindi po yung sarili, akin to, gusto ko to, ako, dapat pag-ibig sa kapwa. Kasi po pag lumamature na ang isang Kristyano, ang palatandaan po niya marunong ka lang umibig sa iyong kapwa. Hindi po yung pag-ibig na makasarili. Yung bang atras po siya, iba po yun. O kailangan po siya, gagamitin po siya para ako. Hindi po ganun. Yung po may pagmamalasakit. Mayroong pagtsatsaga. Kaya nga po meron kahit tayo pagkatulungan na kung mayroong pagbabago sa church, magsisimula ito sa atin kasi magtutulungan tayo. Hindi po sa pastor lang. Kasi kung tumutulong tayo, kaya tignan po niyo. Halimbawa, dito lang po sa loob, nakakamay ka ng bawat pupunta dito. Piningitian mo siya, pinakausap mo siya. Malaking bagay para sa kanya yun at sa harapan ng Diyos at sa gawa ng Diyos. Hindi mo niya alam na yung maliit na bagay na magagawa mo. At kapag ito po, ang ginagawa nito namin ng mahal ka, nagsisero mo dito tapos nabumuntahan kayo, makikita ka ng pagbuhan mo po ang may tatanim sa kanya. Hello? Paano masasabi siya iniibig mo? Kasi nagtatanim ka ng kamalian sa kanya na nasa loob ka pa naman ng kapilya. Kaya ngayon mga bata, kahit tayo nagtatulog sa mga bata, kahit malagil po itong bata,
kahit makukulit ng mga bata, dali natin si church. Kaysa lumaki sila doon sa paglalo sa kapitbahay, pag-uwi mo, nag-mo. Diba? Nag-pipi. Yan. At kung ano-ano natutunan. Kaya napakahalaga po yun na tayo lahat ay gayahin natin ng Diyos. Sinasabi dito. Sa verse 8, sabi nga doon sa verse 8 and 9, doon din po sa episode chapter 5, sa ating teksto, sa ating passage na ating nag-aaral. Sabi doon sa verse 8, dati nasa kapiliman kayo, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo ay nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Hello? Paano masasabi na sa liwanag ka? Kasi nalaman mo ngayon na ang kaligtasan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Nakilala mo si Jesus Christ. At ang katotohanan na magiging sa siyang daan ng katotohanan ng buhay. Kaya sabi nga ng John chapter 8 verse 32, makikilala niyo ang katotohanan papalaya sa inyo. Dapat malaya lang tayo sa ganung bagay. Hindi na tayo nagugulo. Pangalawa, yung dating buhay natin. Alam natin na binigyan tayo ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang bigay ng bagong buhay. Kaya nga, born again experience. Hindi po yan salita lang na sinabi ng pastor, nakasulat sa Biblia. Hindi po yan karanasan. At kung hindi ka naging nagbago, kasi question na po ng pagtanggap kay Jesus Christ. Kaya hindi nalalago. Kasi ayaw mong magbago. Pero ang Holy Spirit, handa kang baguhin. Dahil hindi tayo kukontrolin ng Holy Spirit. Actually, dyan natin ng Holy Spirit. Kaya doon sa Ephesians chapter 4, verse 30, tignan nyo. Doon din. Sinabi na po sa Pablo, huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Sapagat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Mga katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon. Ano ang inaasahan mo? Tubusin ka o man ka ng Holy Spirit ng Diyos. At sino bukuhan ng Diyos? Dapat may tataka na ano? Holy Spirit. Tama? Ano ang gusto doon? Verse 31. Nasabi doon, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob o galit, huwag na kayo mamupulyaw, manlalait o mananakit ang damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabuti kayo at maawain. Ayan, sorry po. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ayan po. Kung babasahin po natin yung una, so actually, kasama po yan, tuturo ni Apostol Pablo sa passage nito. Na kailangan po mamuhay tayo, mamili tayo sa pamumuhay. Ano ba? Tinuturo nga niya. Hindi siya nagbigay ng mamuhay kayo, basta bahala, mamuhay kayo. Hindi po. Pinagawa ni Apostol Pablo, paano mamuhay? Ay nasabi nga, bawa nga niya. Sabi nga doon sa 1 Corinto chapter 1, chapter 11, verse 1, sabi nga, imitate me. Di ba? So, gayahin niyo ako tulad ng pagkagaya. Gayahin niyo ako dahil ginagaya ko rin si Kristo. Wala siyang sinabi, gayahin niyo ako dahil mahusay ako. Di ba? Kung ano, baka ganun tayo. Gayahin niyo ako kasi mahusay ako. Kaya yung ano. Di ba? Maganda lalaki. Kaya taas pa sa sarili. Kaya nga po ay mabuhay kayo ngayon nung nararapat sa mga tao na liwanagan. Ano ba? Paano ba nasa liwanag? At paano paliliwanagan? Dapat. Hindi na pamulat na. Nagbabasa ka ng Bible. Hindi po yan utos si pastor. Yan ay buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga kung hindi po ginagawa yan, nasabi sa iyo, hindi ka magpapalaing lubos ng Panginoon. Lubos. Iba po yung lubos. Alam niyo yung lubos? Ikaw po, at isa pa, maging gamit ka sa gawain ng Panginoon. Meron po revival. Kaya nga po yung revival, ipag-pray po natin. Yung great awakening nangyayari po marami po mangyayari ngayon sa Amerika. Kasi po, ang hula sa kanila, babaksak ang Amerika. Kasi ang Amerika po, legal po sa kanila ang abortion. For how many years? Hinula na po yan, tagal na. Kaya po, naniwala po kasi ako doon sa mga propeta. Ano ba yung propeta? May gift of prophet na binibigay sa Diyos. Kasi mismo dito naranasan ko yan.
May kapatid, pag wala na siya ngayon, pinuno ni Lord. Madalas ko siya natanong, kapatid, ano bang sabi ni Lord para sa akin? Kasi napakahirap na gumagawa, na mamumula ka lang. Na alam mo lang na tama ito. Kaya mga kapatid, hindi ko sinasabing mali ang ginagawa niyo. Pero ang maganda ngayon, alam niyo, makita niyo kung ito pang ginagawa o pinapagawa ng Panginoon. O hindi. Kasi ikaw ka magiging maligaya. Diyan ka lubos pagkapalain ng Diyos. Kaya nga sabi ko doon sa lumapit sa akin, gawin mo yan. Gawin mo ito. Tandaan mo, napakaraming pagpapalang gagawin sa ibang Diyos. Bakit? Ngayon ay first week of 2025. First week ng first month. Pinakausap ka ng Holy Spirit. Pero kung hindi mo gagawin yan, wala magbasapan ka. Hello! Huwag natin baliwalain ang natidinig natin. Nababasa natin. Dahil ang ganda ng usap sa mga pangyayari, circumstances. At kapag ang nangyari po na sinunod natin ang ating sarili, hindi tayo namuhay sa sarili natin, sa kalooban ng Diyos, hindi natin pinili yung mamuhay sa kalooban ng Diyos, yan po, may consequences yan. Merong buhay yan. Ikaw mag-aari, hindi naman ako eh. Ako, nangaral lang ako dito. Actually, malaya na ako yun. Sinabi ko sa inyo eh. Hello? Kaya po never na tayo po ay maghusgahan. Hindi po. Gampanan natin ang dapat natin gampanan. At tandaan nyo, merong maraming pagkapala. Napakaraming pangako ang Diyos. Hindi lang niya magawa sapagkat hindi tayo niya pinokontrol. Bigyan na tayo ng Holy Spirit. Holy Spirit. May Holy Spirit na po tayo. Kaya masabi doon, huwag niyo pighatiin. Bakit po? Pag hindi tayo sumunod sa Holy Spirit, kapit pighatiin. Kaya nga doon sa Ephesians chapter 4 verse 30, huwag niyo pighatiin. Huwag niyo bigyan ng kalungkutan ng Holy Spirit. Dahil pag hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, na pinasa mo, maliban nila kung hindi ka nagpapasa, talagang wala kang masusunod. Lalong may danger. Kasi hindi mo alam. Ngayon, anong nangyayari? Ano pa susunod sa nangyayari sa Amerika? Marami po. Ano mangyayari sa Pilipinas? Marami na po. Meron na pong late awakening na rin po sa atin. Ilang bulkan na po ang nagkakasabay sa ngayon na naging active sa ating bansa. Tapos ngayon, pinag-uusapan ngayon the big one. Pero tayo naman siya, hindi naman gagawin ng Lord yan. Hindi po, dapat gano'n sa response natin. Maging seryoso po tayo. Hindi ko pa sinasabi matakot ka. Pag-pray ka, kasi yung power and authority na binigay sa atin ng Diyos. Hindi pwede, hindi sabi, hindi matutuloy yan. Mabuti ang Diyos. Pray ka. Kasi po, sa Nineveh, hindi yan. Ang Nineveh, diba si Jonas, nadadala doon. Pero si Jonas alam niya, ang Diyos yung mga bagay, kaya umalis siya. Hindi siya pupunta sa Nineveh. Pero nung bumalik ulit siya sa Nineveh, dahil pinakain siya sa malaking isda, hindi mo. O ano ng mga bata yan? Hindi ko nyo alam yun. O nung mga si Jonas sa Nineveh, ang nangyari, pati hari doon, pati hari doon, di ba? Tinuruan ko na lang yata yung hayop, ano nagayot eh. Hello? Hayop? Hindi pinakain, nagtinulo? Hello? Tingin mo katabi mo. Hindi man hayop yun. Hindi mo daw din hari, pati hayop, hindi pinakain. Nagsisi sila ng kasalanan. Ano nangyari? Hindi tinuloy nyo sa ano? Paggunaw. Sa Nineveh. Hello? Kaya nga po, seryosohin natin yun. Saan? Sa buhay spiritual. Kasi po, pwede po mangyari na yan ay pag pinabayaan mo, yun po nangyari sa Amerika. Sino man? May sa Pilipinas. Sa bansa natin ngayon, na eleksyon na, ano ba yung problema natin ngayon? Meron pong biyera sa politika sa atin ngayon. Ang gulo. Tapos na-expose po ngayon, yung sinasabi ni Cindy Jacob, expose na po yung mga corruption, yung mga kaguluhan, yung mga kasinungalingan sa ating bansa. Ano nangyari? Ayun, ang na-eleksyon. Kung nagbabasa ka ng Bible, ang suhol ay kinamumuyan ng Diyos.
Ano nangyari ngayon? Di ba? Bilihan. Sino tumatanggap? Hindi mo wala. Kaya sumpa sa atin, dami, hindi matapos-tapos. Pero meron pong gagawin natin dahil nagpapapisin na ang Pilipinas makakaranas ng revival. Naniniwala ba kayo sa revival? Pag sinabi revival, maraming magbabalik loob sa Diyos. Yung matitigas ang ulo, yung mahirap pangaralan, yan po ay tutulungan tayo ng Holy Spirit dahil inagawa ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. May revival. Amen. Hallelujah. Hindi po tayo nakikipag-kompetensya. Baka sila ang dami nila, baka tayo, huwag ganun. Tingnan po natin. Kasi marami kukunti. Ang hinahanap ng Diyos ngayon ay pagagamit ka ba? Unang-una sa panalangin. Kaya napakalaga po yun. Live a life filled with love, mamuhay sa kuskus ng pag-ibig. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Kung nasa iyo ang salita ng Diyos, alam mo sinasabi ko. Pag mayroong sama ka na loob, sabi nga, di ba? Sabi ng Bible, mayroong nagalit ka, magpatawad ka. Alam mo yan. Pero kung hindi ka nababasa ng Bible, hindi mo alam yan. Pero bakit, Pastor, alam mo namin yung ba't di namin magawa? Kasi nga, hindi ka napapasya. Ikaw ang gagawa niya na, hindi yung Holy Spirit. Hello! Ang dami kong great man ngayon ng God. Mga kilala bumabaksak. Bakit po? Hindi po sila sinasama ng Holy Spirit. Pero po, ginagamit nga sila sa hiling. Nagpapagaling ng may sakit. Ang husay, libo-libo. At buong bansa, buong mundo nakapunta. Pangalan sa ito ng Diyos, bumabaksak. Bakit po? Pinakikita lang ng Diyos. Na hindi po sapat yung ating karunungan. Sapat po na mag-rely tayo, mag-depende tayo, umasa tayo sa Holy Spirit, sa Diyos. Napakalaga po yan. Kaya kung ikaw po ay wala kang ginagawa, hindi ka nalalangin, hindi ka mabasa ng Bible, saan tiwala? Saan ka maasa? Ngayon, nata mo, ay, tumaasisa naman ako. Bakit? Sabi na ng Bible, ang demonyo mag-aalay yan, mag-ahantod yan. Sabi, bibig ko sa inyo lahat ng kayamanan. Ano gusto ko kayamanan? Kasi akala natin pag pinagpapala, maraming kotse, maraming ganito, maraming bahay, maraming... Yun ang pinagpapala. Hello? Alam mo, bahagi lang po yan. Actually, sa Bible, dagdag lang nga yun eh. Kaya hindi mo alam kung sino may sabi sa inyo, hindi kang kakakotse. Tinamit ka tabi mo. Kaya, mag-aaral ka na. Kaya sinabi ko sa mga anak ko, sabi ko, kumuha na kayo ng lisensya. Wala pang motor noon. Magkano kayo ng 4 wheels? Hello? Opo. Ay, mga kabataan. Kumuha kayo ng lisensya nyo. Magkano kayo? Bakit? Kung namalito ng Diyos mo, humingi ka, maliban lang, hindi ka humingi. Ayan, yan ang libre ngayon, yung mga harap. Pero pangangarap ng Kristyano, makapangyarihan po yan kung ikaw po. At lalo na kung ikaw pitusunod sa kalooban ng Diyos, madali po mangyari yan. Kaya lang, pag sunod mo sa kalooban ng Diyos, maraming sakripisyo. Hello? Minsan iiyak ka. Minsan magkakaroon ka ng doubt. Totoo ba? Sinasabi ko, Pastor. Parang kinagtahanap na ako. Bakit ganito mangyari sa pamilya namin? Hello? Sa pagsunod ko sa kalooban ng Diyos, ang dami kong umiyak sa Diyos. Family ko, ang kailangan namin, pero Diyos lang ang sabi sa inyo, hindi pabayaan Diyos. Pero ang hirap. Kaya sa bandang huli, tatatag kayo ang sabi sa Santiago, papalag kayo ng Panginoon magaan sa maraming pagsubok dahil sa pagkatapos sa pagsubok, magiging matatag ang inyong pananampalataya. Kaya para sa akin, kahit wala akong pera, hindi na ako matatag. Kasi alam ko may Diyos. Hindi man kayo gamitin, gagamitin si Lord para tulungan ako. Amen? Yan, alam niyo sister yan, maganda sinasabi sa inyo. Kung simula kami sa church, sabi ko, huwag tayo umasa sa church. Umasa tayo sa Diyos. Bakit po? Pero simula kami dito. Mag-ibig yan. Ang bakod yan eh. Ang bitaan natin, bako. Hello? Tapos ang community natin ay kailangan buhay ng pangbabayad ng kuryente.
Pero sa amin, dumalating, may nagdadala ng bigas, may bibigay ng pera, hindi galing sa church. Dito. Pero alam kung galing sa church at sa mga kapatid. Pero hindi ko po sinasabi hindi ako tumatanggap dito. So, huwag naman po kayong matukso na napakayabang naman nila. So, hindi po. Kasi kailangan po yan. Para tayo pagpalay. Sabi nga ni Pablo, tatanggapin ko yung mga kaloob niya para kayo pagpalay. So, marami ko natanggap. Kahit mga sigon naman. Pastor, nagsusunod ka ba ng sigon naman? Oh, yes. Mga sigon naman, hindi ako nahihiyak. Pagsusunod. Tapos, wala, mga problema. Pero mas maganda bago. Ay, pastor. Bago na yung pastor. Raise. Amen. Number 2, live like people who are wise. Mamuhay tayo tulad ng taong matalino. Hindi katulad ng magmang. Kasi pag-aralan natin matalino. Kasi yung magmang, alam niyo yung magmang, kahit anong matinig niya, wala siyang maintindihan. So sabi sa teksto, Ephesians chapter 5, verse, doon din po, 15b. Tama. Sabi po doon, kaya pag-ingat kayo kung kayo paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matalino at di tulad ng mga mamang. Pinapayag ko sa Pablo, mamuhay kayo. Mamuhay kayo katulad ng mga matatalino. Kaya choose to live, live like people who are wise. So mamuhay tayo tulad ng mga taong matalino. So ang taong matalino, paano pa nalalaman ng taong matalino? Marunong mag-English. Ano sa math, di ba? Ano pa? Maayos magsuot. Paano pa? Yun ang pananaw ng mundo. Pero yung pananaw ng Biblia o ng Diyos, actually sa Kawikaan na, ito pa yung natatandaan ko, paulit ito yung sinasabi, Kawikaan chapter 1 verse 7, ang pagkatakot kay Yahweh, ang simula ng tamunan, di ba? Pagkatakot kay Yahweh, kasi ibang sana yung paggalang kay Yahweh, paggalang sa kanyang salita, sa kanyang mga utos, pagsunod sa kanyang mga utos, paggalang, at pasunod ng kanyang pagkatakot sa Diyos, di ba? So, yan ang nakita natin na laging ako'y lumaki dyan na kahit saan kung dumaan ng conference, laging hinapaalala yan. Ay kung nadidinig yan. Kaya nga dapat yun po ay kabisado natin kung ikaw matagal na sa pananampalataya. Pero kung wala kang alam sa salita ng Diyos, sabihin sa inyo, babalay ka para sa inyo. 2025 na. Huwag na tayo umulit pa. Baguhin na natin. Mga kapatid, hindi po ako nakikiusap sa inyo para lang sa akin. Para lang sa church, hindi po para sa inyo. Kasi po, ang daming gagawin ng Diyos. Paano po kung pahintulutan ng Diyos? Ang problema po ng mundo ngayon, gera. Pangalawa, lumalakas ngayon ng bagong virus. Hello? Bukod pa po yung pahintulot ng Panginoon ng mga dilubyo. Marami pong darating sa bansa natin. Meron po, pag sinabing may revival, bago maka-revival, magkakaroon ng pag-iinig. Hello? Hindi ba nakikita ngayon? Bumabaha ngayon kahit po wala pang pag-iinig sa Mindanao. Landslide. Paano kung balik ka rito, ganun tayo at sino naman tiga rito? Hello? Kapag tayo kasi hindi natin naranasan, tama. Pero kung balik ka rin natin, tayo na sa Mindanao ngayon, okay. Hindi tayo makasama ngayon, may tubig yung ating nadaanan, yung ating bahay. Delikado. Hello? Tapos ngayon yung mga burga natin, nag-aalpuluto. Di ba? Kaya nga po, ulitin ko, kung sa pinag-uusapan lang ngayon, di ba mga propeta yun, yung mga nasa pag-asa pero di ba yung mga nag-aaral ko sa nangyayari, sa pillbox o sa ano pa man, yung paglilingkol. Kung sinabi nila, yan, pinaghahandaan ng bansa ay yung the big one, mga kapatid natin baliwalayin yun. Ano ba gagawa natin? Pwede natin yan pipilin. Hindi tayo ng maawa sa Diyos kung maaari mo pumayari. Hello! Hindi mo tayo makasama doon sa mapapahama kung magkakaroon ng dabigwan. Paano ka mag-aaral natin? Wala ka ba? Auntie ka po. Wala ka ba pag-ibig sa kapwa mo sa pag-ibig ko? Iniibig mo na sarili ko, sarili mo. Parang ako lang.
Total, ligtas niya ako. Malayo naman ako dyan. Hindi pwede sino man sabi sa iyo. Kasi dadaan sa Bulacan niya. Hello? Eh kung pwede tayo ng Diyos. Tapos ngayon pa lang tayo maniniwala. Totoo pala sinasabi nila, no, kayo magpe-pray kayo. No, iiyak ka pa, nagpapasik ka. Di ba ang hirap? The last day, hindi po natin pwede sabihin na hindi ito mangyayari. Kasi natin nakasuot sa Bible, nangyayari na po ngayon. Hello? Kaya po, lumalala po ang gera ngayon. Pagkos hindi po natin nakikita, kasi ang gera alam natin nung araw, hindi pa, lusugan, yung bawat mga daming kaalam na mga sundalo, bawat sundalo, hindi po ngayon. Ang dami nakahanda po ngayon. Pagka pumutok po talaga ang tunay na gera. Hindi lang po talaga makita po niyo yung mga missile nagliliparan na po. Ganun po nangyayari. Ganun yung Yemen. Yung Yemen po, ang layo po nun, dadang pa ng Saudi Arabia para mapunta ng Israel. Ganun nyo, nagpapaulan ng missile, tapos nagpapadala ng drone, ang mga Houthis. Ito ay grupo ng mga laban po sa Israel. Nangyayari na po ngayon. Kaya kung bino mo, Saudi Arabia, ang mga papel, dadaanan ng missile, o di ba? O ito, sama sa atin, padaanan tayo ng missile, papuntang Amerika, dadaanan sa atin. Nalalaman ba natin yun? Hindi. Hindi mo natin nakikita. Mataas yun. Hello? Ganyan po. Kaya nga, malaki po pangalit na yun. At lahat ng bansa naghahanda po kayo sa gera. Ang bansa po natin, bumibili po ng mga bagong mga kagamitan. Naghahanda po tayo saan? Sa possible na gera. Paano pa hintunutan ng Diyos? E paano mapipigil natin yan? Yung nasa Diyos lang tayo. Bakit wala ka bang Diyos? Yung Diyos natin ay Diyos ang langit at lupa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Siya may alam na lahat ng bagay. Kaya kung naniniwala ka sa Diyos, at naniniwala ka ngayon niya, anak ka ng Diyos dahil kay Jesus Christ, bakit magawa mo? Anak ka ng Diyos. Hello. Kaya yung prayer meeting, yung mga prayer na ginagawa natin, yung everyday prayer, napakahalaga po yan. May power yan. Yung may katabi mo, may power ka. Pero ano ginagawa mo? Saan ginagawa ang power mo? Hawak yung remote ng TV. Ano ang power? Cellphone, ano ang power? Tapos pamaya, tutulungan. Hawak pa rin ako. Kasi may power. Para pag-isip, may power ulit. Power lang dito. Hello. Saan nangyayari yan? Sa loob ng church. Kaya kailangan ng great awakening. Huwag na mangyayari sana yung nangyayari sa... Kasi po, yun talaga, yung dilubyo, maraming mangyayari, explore, mga malaking mga pangyayari sa Israel. Bakit po? Great awakening sa kanila. Kasi gagamitin sila ng Panginoon sa ulit panahon. Dito po sa atin, marami na pong prophecy na nangyayari. I-expose lahat ng mga bagay ng pamalian, korupsyon, lahat. Nangyayari po ngayon yan. Pero ano po ginagawa natin ngayong eleksyon na naman? Ako, sino kaya? Magkaan kaya di ba yan? Sa amin po yun ang usapan. Hello! Kaya po napahalaga po, bilang Kristiyano, dinisyon po tayo, live like people who are wise. Galatians chapter 5 verse 16 to 17, sabi po, mabuhay tayo sa katotohanan. Saan po? Sa katotohanan, sa Holy Spirit. Sabi nga po ng Galatians chapter 5 verse 16, kabisado po ito at naging ito po ay naging bahagi po ng ating tema for the whole year. Sana po, hindi nyo ito nakakalimutan. Sabi nga sa verse 5:16, okay, nasabi nga po doon ng Galatians chapter 5 verse 16, sinasabi ko sa inyo, mabuhay kayo ayon sa Espiritu, o lumakad kayo sa Espiritu, hindi niyo pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi niyo nagawa ang nais ninyong gawin, o napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kaya nga po napakahirap. Hindi mo pahirapan mo sarili mo. Kristyano ka na ngayon, hindi mo alam ang gagawin.
Kasi nga, nandiyan yung pagkakasa mo, ano ba? Para pa ganito, may dalawa dito pagpipilian, si Lord at yung mundo. Ano ba yung nasa mundo? Ito, kotse, ministry. Kotse, ministry. Kotse, ministry. Ano ang pipili? Bahay, Lord. Bahay, o si Lord. Bahay, o si Lord. Ganyan po yung okay ng mundo ngayon. Pero hindi po sinasabing masama po yun. Ang masama lang po doon, hindi ka makapag-decide. Bakit po? Kasi yung puso mo, hinati mo. Kailangan gawin mo po, unahin mo si Lord. Kaya nasabi, unahin mo si Lord. Paano mo unahin yan? Tapos mangangarap ka, pwede po yun. Maglingkod ka ng tapat sa Diyos, pero yung pangarap mo nandiyan dyan. Alam nga, ang dami mong pangarap. Pagagawa ko yung up and down ng bahay ko, ilang kwarto. Sabi ng sister niya, 4 na kwarto sa taas. O sige, taas pa-aircon natin ngayon. Ipapa-aircon tayo ng ating kwarto. Okay, sige. Hello? Bakit po? Naranasan namin katong pintalan na nakaharap sa amin, hindi kayo makatulong. Sa edad po namin ngayon ang hirap. Kinabukasan na talata. Hello? Pero yung iba po, kaya kayo maging bulaksan mga kapatid, lalo sa mga kabataan. Maging wise po tayo ngayon. Yung mga biyaya ng Gusto gamitin sa mabuti, mag-ipon kayo. Kasi hindi natin alam ano mangyayari kinabukasan. Kasi mga mahal nyo sa buhay, na may mga magulang nyo na kailangan ng malaking pera, may tutulong natin sa kanila. Hindi natin alam ang lahat ng bagay. Actually, may patayin po kami. Bukas mapunta kami ng Mindoro. Kung namin niya mag-isip. Hindi ko katotohanan. At di ko po alam kung gagawin ko kung pagawa sa akin ko may papagawa, okay lang. Kasi yung mga pinsan ko dahil sa amin na kita-kita kami. Pero walang ko kasi ang kwento sa akin ng suhin ko, yung kung may pastor po siya, kaibigang pastor ko, pinupuntahan sa sinisinan siya. Sa Mindoro, namatay na po siya. At ang pinapanalayan ko, alam ko ba dyan, pinapanalayan ko po sila. Lahat ko, ang lahi ko, ang anak ko, ang kanako naman, ang kanako niya. Yan lang po kasi mga gawa ko. Una, sa kanila ngayon. Kasi nga po, mahirap silang i-approach. Kaya napaganda po. Na kung sino po ang nilapit sa akin, nasa inyo ko ngayon, sa inyo ko nilalapit ng Panginoon. Kaya ginagawa ko naman po ang ginagawa sa akin ng Panginoon. Kaya hindi ko po pwede yung pagsisiyan ko ang sasabihin ko. Actually, kung tutusin, ayaw ko na nga po sana matulog. Lagi ako na lang, Lord, samahan mo ako. O anong tutulong mo, tulong, gamitin mo lang ako. Kasi nalang po yung isang manggagawa ko dito po sa Congo. Kaya hindi pala sa nakikita. Kaya pala ng pananamaan, nagsaksiyan na tayo. Hindi ko po alam kung kaedad ko siya. Kasi kala malaki sa pamilya. Hindi kailangan po dito sa Congo. Nabalitaan ko lang ang nangyari ng katagal pala yun. Kaya pala hindi ko rin nakikita. Kasi pag nakikita ko na binabati ako, kasi nakasama kami sa isang grupo. Kaya pag isa na lang po, di ba? Ang dating kasama ko pag ano ng kawalan. Kahit nilipot ng Diyos, di ba? Ayun, tayo panamulahan. Tayo ng preaching, bumaksak ka tayo. Ano ang nangyari sa akin? Huwag ako bumaksak. Nakawag ko na ako dito. Kaya hindi ko sa Panginoon, ano na, hindi ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung kukuhaan mo ako, paalam mo sa akin, para mapaalam ako sa kanila. Pwede naman yun, di ba? Yun yung privilege sa binibigay sa akin ng Panginoon. Kaya nga yung prayer na pakahalaga. Hihiling ka, Lord, sana po, makatapos ako ng pag-aaral, para yung nanay ko, ay paahon ko sa paghihirap. Di ba alam, may pagod na? Yung panalangin mo, ginagawa ka ng God. Kaya lang hindi matapat ng Diyos sa iya kung tayo po ay malayo sa kanyang paloob. Namumuhay tayo, katulad ng mga amang po nakikinig pero hindi ka namumuhay. Hello? Kaya masabi nito yung mga lihim na nananantag. Kasi po yung ginagawa natin, hindi pa ipapasahin eh. Hello? Hindi ka mapapasahin kung ano yung iniisip mo eh. Sino nakakalam ng iniisip mo ngayon? Hello? Sabi dito. Yeah.
Pero ngayon, sasabihin ko sa iyo kung sino ka sa ginagawa mo. Yan. O, diba? Sasabihin ko sa iyo, alam mo, Brad, natutuwa ako sa iyo. Kasi nakita ko sa iyo, lagi kang paana. Diba? Ganyan, di ba? Kasi natin, kapag nalikan, ano ang sabihin ni Pastor? Diba? O. Hello, yun lang tayo. Malang ko sa liwanag mo anong ginagawa mo. At sa harapan ng Diyos, never na sabihin natin, ginawa ko ng iingat, patagaw, hindi nakita yun ng Diyos. Oo, hindi pa pwede. Eh, hindi ba tayo Diyos? Kaya, may makikita tayo. Makita ko dito yung masisipag maglinis. Kasi minsan nandito ako sa diba? Nakikita ko dito kung sino yung pabaya. Hindi ko na sa'yo. Hindi ko na. Pero nakikita ko. Pero hindi ko kayo nakatulan. At least, alam ko. At alam din mo kung sino ako, di ba? Hello? Kasi kita-kita nyo. Ito yung buhok. Kita-kita nyo lahat, di ba? Pero hindi nyo alam kung nasa lang ang puso ko at anong naisip ko. Hindi lang. Diyos lang nakakaalam na. Pero mga kapatid, huwag tayo malimang. Kasi kung anong ginagawa mo, taliwas mo sa ginagawa mo, ano ang ibig sabihin doon? Hindi na mangyayari, di ba? Kristyano ako! Tapos makita sa iyo, nagsusugal ka. Di ba? Sabihin, kahit bata, mga ganyan eh. Sakit ang ulo ko sa iyo, kapatid. Di ba? Di ba? Tignan nyo. Alin ang kamangmangan? Ang kamangmangan po, kapag ka nakakita ka ng isang mabuting bagay, tapos hindi mo ginawa, ano ba ang tawag mo? Ano ba, yung nakita ka ng mabuting bagay, nakatuklas ka sa ng mabuting bagay na dapat ipabuhay, o dapat gawin, o dalhin mo sa buhay mo, hindi mo ginawa, ano ang tawag mo? Diba? Sino sa inyo ang magdadala ng puro basura doon sa buhay niya o doon sa bahay mo? Diba? Sa bahay natin, kung ano gusto natin, gusto magandang gawin, magandang bagay, gusto natin gawin sa bahay natin, diba? Ano ba yung kamangmangan? Hindi po ito yung marunong ka sa English o ano pa man. Hindi po. O marami kong alam sa Bible. Actually, hindi po totoo na kapag ikay marunong, gagamit-gamit ka sa Diyos. Hindi po. Nagsimula ang Diyos sa mababang mga tao. Mga mangisda. Nangyayari ng bulis. Actually, si Lucas, hindi ko siya naging ng mga gamit. Pero actually, hindi siya kasama sa akin. Ang mga pinili ng Diyos na yung mga hindi pinag-aralan, walang pinag-aralan. Kaya ngayon, kung mapalit ang sarili mo na hindi ka pwede tumayo dito dahil hindi ka nag-aaral ng high school o ng college. Hello! Yung si Spurgeon, mahirap siya, hindi siya nakapagtapos siya ng high school, hirap na hirap siya, pero nagtinda siya ng sapatos. Tapos nung makilala niya ang Panginoon, nag-commit siya sa Panginoon, naging great man of God, nangangaral siya, walang sound system, libo-libo ang nakakilala sa Panginoon sa kanyang pangalan. Hello? Wala siyang pinag-aralan, wala siyang mataas sa pag-aralan, pero yung gift of healing, pag may pinag-praise ang sakit, gumagaling. Hello? Hello? May power ka. Sabihin sa kapatid mo, may power ka! May power ka! Kung alam mo yung Marcos chapter 16, verse of 16, verse 17. Ang sino sumampalataya sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ay napalay sila ng demonyo. Hindi sila maaari dumapot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ng maputungan ng kanilang mga kamay. Kanina binigyan sa manapaltaya, hindi sa pastor. Bakit manapaltaya? Kung ito yung manapaltaya ng Diyos, may power ka. Power ng authority. Para magalang sa talaga. Sino? Pastor lang ba? Kung kami lang, kapagal. Wala mga maliban na kailangan mo yung mega po. Kaya lang, hindi rin eh. Di ba? Alam mo bakit? Sa nilidon mo kasi uso ngayon yung trompa sa bayan. Sa amin gano'n eh, naridinig ko eh. Pero tinamindaan mo yung mga nasa religion na mo. Hindi naman tinapasin natin din eh. May nagkaan ko nga, isasap. Magaling pa sasap mo eh. Tapos, ano mo ginagawa? Hindi nakatrauma ko eh. Yun po sabi sa Bible, ang masama yung mapakasama. Ang mabuti mo papakabuti. Sino yung papakabuti? Yung taong nakaranas ng kabutihan. Kabutihan ng ano ng Diyos. Siya yung magiging matalino.
Hindi tayo magmahal. Kaya kung ang pamumuhay mo ito, libas sa sinasabi ng Bible, hindi ka nanalangin, dahil sinabi lang ni Pastor, bakit si Pastor lang ba ang Diyos? Ang Diyos lang. Sorry po, ang Pastor ba ang Diyos? Hindi po. Pinapasa ko lang kung ano nakita ko sa Bible at pinaunawa niya sa akin. So yun po. Kaya napakalaga po yun. Galatians chapter 5, verse 25. Kaya sabi doon ay 5:25. Kaya sabi dito, ayan po, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Tama. Kasi yung fruit of Holy Spirit, kaya kung binigyan tayo ng bagong buhay ng Holy Spirit, mamuhay tayo sa Espiritu. Mamuhay natin yung fruit of Holy Spirit, yung bagong buhay. Ano pinamumuhay natin ngayon? So, parang sala sa lamig, sala sa init pa tayo. Pag nga lang tayo po ay nandoon o yung parang sa pula sa puti, pag yung nandoon, pula yung ginagawa nila, pula pa. Pag puti, ano po? Nakikiayon tayo sa paugali ng mga tao na hindi sa mundo. Mahirap po yan. Kaya, checking po natin ang ating sarili. Huwag po kayong magalit kung kayo masasaktan ngayon. Gusto ko lang po, mga kapatid, nakita po isang taon po. Ilang araw ang isang taon? 365 hours. Days. Magkakaroon kayo, tingnan mo nangyayari sa buhay natin. Ang tuloy ng isang taon, ano nangyayari sa atin? Nakaakay ba tayo? Nakatulong ba tayo sa gawa ng Panginoon? O puro nakatutok tayo? Ano ba yung kailangan kong gawin para magkaroon ng mga cellphone na bago? Ano ba ang kailangan kong gawin para wala mo lang sa ministry? Diba? Pero alam natin, dapat natin unahin ng Diyos. Pag binuna mo ba ang Diyos, pababayaran ka ng Diyos sa iyong pangangailangan? Hello! Kung kayo, mag-resign na ako pagkapasto. Hello? Bakit po? Hindi pala niya kaya akong suportahan, di ba? Paano yung pamilya ko? Bakit pala ngayon? Wala na akong problema. Wala na akong problema. Wala na akong mabigat ang problema ngayon kasi nakatapos na pala. At katapos pa niya, hindi umahagi ng akin. Hindi po sa biyaya ng Diyos. Kaya po ako ito tuwa sa Panginoon. At hindi po ako nahihiya magsabi totoo ang Diyos. Kahit wala akong pera. Kahit sabihin lang hindi ako nakabago o nag-chinelos lang ako. Wala akong coaching. Wala akong problema. Kahit naglalakad lang ako, wala akong problema. Sabi ko sa'yo, totoo ang Diyos. Okay? Hindi katibayan na totoo ang Diyos, may coaching ka. Amen? May binabalak na ako. John chapter 14 verse 16, sabi nga doon, ito yung pangako ng Diyos, yung Holy Spirit, napakalaga. Sabi nga, dadalangin ako sa Ama at bibigyan kayo ng patnubay. At ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap na sa libutan. Ito po yung Holy Spirit. At yung Holy Spirit ay isa sa inyo forever. Verse 26, pagdating ng patnubay, John chapter 14, pagdating ng patnubay, ang Espiritu pinangako ng Diyos para sa inyo. Siya ang tutulong sa inyo ng lahat ng bagay na kapaalala, ng lahat ng bagay na sinabi ko sa inyo. Magtutulong ng lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, yung pagiging marunong, hindi mahirap yan. Magbasa ka lang ng Bible. Magbabasa ka ng Bible, sino kapalaran sa akin? Yung Holy Spirit. Hello! Bakit? Gumagawa ba ako ng sermon dito? Saan po akong tatanong? Ano itutulong sa inyo? Hirap. Ay kung itutulong ko lang yung nakita ko sa inyo, yung ako po ay emotional. Sabi ko, kasi sadness na ito, di ba? Puro gano'n lang, puro patama na lang. Hindi po. Actually, ako na tinutamaan ako dito sa mga sinasabi sa aking ginagawa. John chapter 16 verse 13, pagdating ng patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, siya ang papatnubay sa atin sa buong katotohanan. Okay, basahin ko nga po sa inyo. Ito po, John chapter 16 verse 13. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, Espiritu ng katotohanan, kaya mamuhay tayo sa katotohanan. Mamuhay tayo sa Holy Spirit. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig
at pinahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Kaya Lord, kaya mga kapatid, tumingin tayo lagi kay Lord. Maraming bagay na tayo pinapangarap, nais natin mangyari, itanong natin sa Kanya, ito po ba? I-compare natin. Kaya sabi ko, lagi sa malapit sa akin, ito gawin mo. Ito gawin natin. Ito una mong gawin. Hindi ko sinasabing wala kang gagawin. I-compare mo sa Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit na ito po talaga ang kalooban ng Diyos. Bibili ka ng lupa. Ipag-pray mo mabuti. Meron kang plano sa buhay mo. Huwag mo makakalimutan ang sinabi ni Hari Solomon sa Aklat ng Kawikaan. Hatiin mo sa 7 ang iyong kalakal, ang iyong kabuhayan, sapagkat hindi mo alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Hello, sa panahon ngayon, ano mangyayari? Kung minimum ka, huwag mo ituon niya sa isang bagay lang. Magtabi ka para sa kinabukasan. Ihanda mo, manda ka dahil ito na nga po sinasabi ng propeta, mayroong dilubyo na darating sa buong mundo. Bakit po? Pag bumagsak ang Amerika at pabayaan ng Diyos na bumagsak siya kung ilang panahon, apektado tayo. Hello? Pag nagkaroon ng gera sa Middle East, apektado tayo. Hello? Pag dinero ng sino man kataas na superpower ng China, apektado tayo. Bakit? Lahat ng ginagawa natin, China. Hello? Kung magkatuyo ito sa Vietnam, sa Thailand, sa mga kinukuha natin ng bigas, saan tayo maasa? Titignan nyo. Parang practical lang yan, pero hindi. Basta natin napakayaman, bakit hindi tayo maging sufficient sa pagkaani ng ating kakainin? Actually, marami tayong inaani. Nahuhold lang. At minsan yung ating inaani, nagagamit po ay hindi mabuti. At tayo po ay nakukuha po natin minsan at nakakain natin na imported. Hello? Kasi magandang bigas natin. At isa pa, maraming pag-aaral. Kaya nga po, pag-pray po natin. Kaya nga po yung ating sibuyas lang. Kaya nga po minsan di mamas mo. Kasi nga po, yung kasakiman sa mundong ito, yun nga po ang kasamaan ng mundong ito eh. Kaya at handa sa lahat ng mabuting gawain. Yun po niyang bunga. Kaya po napakahalaga mga kapatid, yung po ating pagsunod sa Holy Spirit. Kaya nga po tayo po ay manghawakan mabuti. Kung ano po yung ating tinanggap. Paano kayo manghawakan mabuti? Manindigan ka. Kristyano, hindi na ako magawa na ito. Hindi ako pwede magsinungaling. Hindi ako pwede sumama sa iyo. Hindi ako mabalik sa iyo. Alam mo kung anong gagawin mo. Alam mo kung saan ka tatayo. Ano ba kung matanggal ka sa trabaho? Ayaw ba yan? Actually, naging ano po yan sa open sa trabaho. Pero nung takot ako, hindi ko alam kung ano susunod sa akin noon. Bago pa ako Kristyano. Pero hindi ako takot kung tagalin man ako. Kasi sa nakikita kong kasalanan na ginagawa sa kumpanya na aking pinakasukan. Hindi makatarong na. Pero dinaan ko yun sa panalangin. Episode chapter 4, verse 17 to 24. Balik po natin sa ating text. No? Kaya nga po napakalaga po. Pagdating sa chapter 4, verse 17, po yung sinasabi po sa inyo na kailangan po natin ay gawin sa ating buhay. Kaya nga po ay sabi nga po, episode chapter 4, verse 17 to 24. Tama po ako, 24. 14 to 24. Sabi, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Mismo nang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil sa pinag-isa niya ang mga, Ephesians chapter 4, verse 17 to 24, Sabi dito, sa pamamagitan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag kayo mamuhay tulad ng hindi sumasampalataya, walang kabuluhan ng kanilang iniisip, at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ni Kristo. Ito ituloy po natin sa verse 21. Okay, 20. Hindi ganyan.
ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan ninyo ang aral ni Jesus na at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay, ubanin ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Mga kapatid, ito ko'y paalala. Hindi lang po sa episode dahil nasunod sa episode. Pangungusap ito para sa atin. Kaya mga kapatid, ano po talaga natutuhan mo lang ng si Jesus Christ? Pero ngayon, ano ba yung ginagawa mo? Sino ba yung marunong? At sino yung magmang? Yung natutuhan mo, hindi mo dinadala. Anong tawag doon? Hello? Sino po sa inyo yung may mga profesyon? Hindi ba pinag-iigipan niyo yung inyong, hindi ba sa nurse, di ba, nag-doctorate, nag-master pa, bakit? Ano yung minamaster yung dati, pinag-aralan, hindi na iiwanan niya. Tama? Kaya po, sa spiritual, huwag natin kalimutan si Jesus Christ. Sana kinakalimutan na natin eh. Parang ngayon, ano, doon, may usap doon, maganda yun. Doon tayo. Ito maganda eh. Parang panahon ngayon ng Kristiyano ay parang panahon na parang party-party. Kanya-kanya. Party-party. Pero bilang mga manggagawa ng Panginoon at bilang pastor, gusto ko sabihin sa inyo, hindi po yan palugod sa harapan ng Diyos. Panahon ngayon ang sinisila po na kami sa inyo po talaga ang lahat. Pero hindi po kami Diyos. Gumagawa lang po kami na hanggang na dapat po namin gawin. Kaya sabi ko sa inyo ay ginagawa po namin, inuunti po namin, kung maaari, lahat ng pastor sa mga ulos, makausap po namin, at ito ang dapat natin gawin. Ang dami kasi mga plano, ang dami ginagawa. Pero ang tanong talaga, ano ba kailangan ng church ngayon? Ano ba talaga ang nangyayari sa church ngayon? Hindi po sinasabing babaliwalayan natin kasi give you kalobyan ng God. Makakatulong yun para sa paggawain ng Panginoon, yung mga iba't ibang seminar, conference. Kaya para sa akin, ayaw ko nang batin ng seminar kung di man ayaw ko sa vision at binibigay ng Diyos sa atin. Kasi aamin kong karunungan kung di naman yan ang talagang makakatulong sa atin. Hello? At hindi lang pinag-usapan po namin mga pastor. Sa ngayon, ang harapin natin ngayon talaga ay yung manalangin dahil tayo tinawag ng Diyos. Yun ang responsibilidad natin. Manatili tayo sa salita ng Diyos. Bakit po? Maraming kapahayagan na salita ng Diyos nangyayari na at patagunin din ay God living full of noble deeds. Okay, deed, a godly living full of noble deeds. Mamuhay na maka-Diyos na pamumuhay masagana sa mabuti o marangal na gawain. Mabuti. Yung noble kasi sa tingnan ko sa dictionary, ang kaulagan po niya yung marangal na puri-puri, yung mabuti. So mga kapatid, alam po ba niyo ang mga kagawa po niya mga anak ng Diyos, mga mananampalataya? Totoo po yan. Ang tunay na mga kagawa ng mga kapuri-puri, marangal na gawain ay ang mga Kristiyano. Bakit po? Dahil nasa Holy Spirit. Dahil alam mo kung paano po papatakbuhin ng isang gawain. Alam mo yan, kapatid. Alam mo yan. Alam mo kung paano magtimpi. Alam mo kung paano po makiharap sa mga tao. Paano tayo sasagutin ng mga tao. Pastor, hindi ko alam yan. Hindi kasi ba sa kapatid. Lahat ng kailangan mo para ka matuto na sa Bible. Kaya wala nang kaya pwede sabihin ko sa inyo ngayon, kung may Bible ka, yun po, kamang-mangan po ang hindi mo alamin ang nasa loob ito. Kasi sayang ang Holy Spirit. Kaya nagpipigati ang Holy Spirit. Hindi ka mapagpala ng Holy Spirit hanggang hindi mo ginagamit ang mga salitang araw nito. Kaya tandaan po niyan. Episode chapter 5, verse 16. Sabi nga po doon, sa ating text doon, so balik po tayo. Sabi doon, ang gamitin ninyo ang ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sa pagkatulo ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. So, lagana po ang kasamaan ngayon. Sa panahon po natin ngayon.
Di ba? Ang dami pong adik, ang dami pong patay, ang daming nang-rape, ang daming nang-hold up, ang daming pong ang daming kasamaan, ang daming puser, ang daming pong ang daming nanadaya, ang daming nagsusugal, ang daming nagbibisyo. Paano makakalaya ang basa natin? At mismo sa loob ng church, pinamumuhay po. Kaya sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. So, sa 12 na lang po sabi, alam natin ito, pero basahin mo natin. Totoo ba natin? Tingnan po niyo, basahin niyo. Hello? Tingnan po niyo kung tayo ay naging marunong sa harapan ng Diyos. Tingnan po niyo ang sabi dito. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sasabi po yan sa ika ng Diyos, huwag kayong umayon, huwag kayong gayahin ang ugali ng mga tao sa mundong ito. Ano ba yung pag-ugali ng mundong ito? Ng mga tao sa mundong ito? Puro sarap, puro maganda, puro kaka. Di ba? Pero mga kapatid, yung maliit na bagay. Kaya nga po doon sa Ephesians chapter 5, at yung sa panahuli, sa verse 18, sabi nga kayo maglalasing. Lalo na kasi na ng pamumuhay. Tapos, sikapin nyo na kayo yung mapuspos ng Holy Spirit. Mga kapatid, tandaan po nyo. Sa Bible kasi napakaraming karunungan na pwede pong malaman natin. Kapag ginawa mo ito, ang isang bagay kahit maliit na bagay, o sabihin natin maganda, hangarin mo. Pero kung ito naman po ay makapagtatanim ng kamalian sa tao, so nangyari ko na sa inyo, dahil yung kamangmangan na ipamuhay natin. Hello? Bakit po? Ang tao marunong, pag alam niya, ginagawa niya. Hello? Pero pag hindi mo ginagawa ng isang bagay na alam mo, anong tao sa iyo? Sakit man. Pero ako mismo, tinatamaan ka kasi marami din akong porn. Bakit? Pag sa bahay, nagagalit ako. Kasi pag sa bahay, hindi ako pastor, itatayo ko. Minsan, nag-discuss yung kami ni Sister Ellie. Kasi sa akin, kasi, pagka, lalo ngayon, pag-playgat na parang, pag mali. Pero hindi ko po nilalabanan ko yun kasi nga hindi yun kailangan maging emotional ka, kailangan maging spiritual ka. Kaya hindi ako, napakaraming bagay nakikita ko pero minsan hindi ako. Kailangan maging mahinahon ka kasi gano'n ang gusto ng Diyos. Gusto kong magaling, gusto kong magwala pero hindi pwede. Kaya alam ko, ang karunungan ng Diyos dahil ako sa kasalanan. At pag hindi ko ito pinabuhay, hindi ito maging karunungan para sa akin. Maging ito'y kamangmangan para sa akin. Kaya mamili po tayo. Siguro po tumayo po tayo lang. Dito po tayo tapos. Tumayo po tayo lang. Kung tayo po ay maraming natanggap ngayon na parang yung iba nahihirapan po tayo. Mga kapatid, madali po yan. Mag-pray ka lang. Kasi sabi sa Bible, yung mga bagay na hindi mo naunawaan, paunawa sa Diyos yan. Tutulungan ka niya. Bakit po? Nasa na Holy Spirit. Maliban na lang. At pag nakikinig po sa mensahe ito, maliban na lang, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ sa puso mo, walang mangyayari sa buhay mo. Dahil ang tunay na buhay, pagkabuhay natin sa harapan ng Diyos, pumumula yan kay Jesus Christ. Hanggang di natin tinatanggap si Jesus Christ sa ating buhay, hindi po tayo makakaroon ng buhay. Kapag hindi tayo matatanggap ng Holy Spirit, ang Holy Spirit tatanggapin lang natin kung tatanggapin natin si Jesus sa ating buhay, tatalikuran natin, magsisiyan ang ating mga kasalanan. Kaya po napakalaga po, mga kapatid. Lahat po tayo siguraduhin natin, tinanggap natin si Jesus sa ating buhay.
At kung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, dapat hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit po? Dahil nandiyan na ang katangian ng Diyos sa iyo. Bigay na sa iyo ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay holy. Kaya tayo ay banal sa harapan ng Diyos. Hindi dahil sa iyo ay mabuting tao. Dahil sa pagtanggap mo kay Jesus Christ na namatay sa krus, doon itinuon ng Diyos ang kanyang galit sa tao. Siya ang naging tagapamagitan ng kanyang dugo. Napapaliwala ang ginawa ng Diyos dahil sa ating napapaliwala. Ito po'y karunungan galing sa Diyos. Meron nagpalasakit sa atin pero binaliwala natin ang kanyang palasakit. O paano po yun? Kapatid, minsan nahiya tayo sa tao, baka sabihin, wala na akong pakikisama. Kung di ako tatawa sa kalaswaan, hindi ako sasama sa kanilang mga ginagawa. Hindi ako makikiayo sa kanilang mga ginagawa. Pag hindi ako sumama sa grupo nila, kapatid, ito mong panahon, hindi kita inuutusan. Ipinaunawa ko lang sa iyo, kapatid, na kung meron kong gagawin na pagsunod sa pag-auban ng Diyos, napakapala ang pwedeng mangyayari sa iyo at hindi lang sa iyo. Dahil galing sa iyo, maraming pagkapala at ang pagkapala ay tinakukuha ng maraming tao. Ako po, sa sarili ko, hindi po ako nangangarap ng malaki, pero gusto ko sa maliit na bagay na gagawin ko, pakinabangan ito ng marami. Bakit po? Minsan lamang at hindi ko po alam kung kailan ako mabubuhay. Kung alam ko mabubuhay ako ng 200 years, aabutin ako. Mas maganda. Kaya nga po, lagi po sinasabi sa inyo, mas maganda isipin mo, marami akong nagiging ganyan na naman, mas maganda isipin mo lagi na sa bawat araw pwede kang mamatay para maisip mo kung sino ka at anong gagawin mo. Kasi kung alam mo mamamatay ka ngayon, anong gagawin mo sa araw na ito? Ano? Gagawa ka ba ng kalukuhan? Ano? Maliban na wala kay Kristo. Dahil wala kay Kristo, walang Espiritu ng Diyos. At yung walang pananampalataya kay Kristo, namumuhay yan ayon sa laman sa kanyang sarili. Hindi tayo mailigtas ng sino pa man. Ang maligtas sa atin si Jesus Christ at sa pamagitan ng iyon ng pananampalataya sa kanyang pagtanggap. Sa gayon tatanggap tayo ng Holy Spirit, ng born again experience. Kaya po, sabi ko, tayo maging hangal. Alamin natin ang buong kalooban ng Diyos. Ang buong kalooban ng Diyos ay malalaman na natin. Mag-pray ka! Mag-pray ka! Ipailalim mo sa Diyos ang lahat ng bagay. Huwag mo pagtigasan ang iyong sarili. Ang iyong gusto. Ang iyong plano. I-compare mo ito sa Diyos. Hindi mo sinasabing mali lahat ng ginagawa mo. Pero kung lahat ng ginagawa mo, ipapanalangin mo, alam mo, sasamahan ka ng Diyos sa pagkatitiwala ka sa Kanya. Ang dami na malapit sa akin, bakit nangyari ito sa akin? Kapatid, mahirap ang mangyari, pero ikaw may kasalanan. Kung po sinasabi ko, lalo na sa mga taga sa pananampalataya. At alam ba po niya sa huling panahon, ang layo ng Diyos sa ito po. Episode chapter 5, verse 25 to 27. Bagamat ito ay tinuturo sa mag-asawa, pero tingnan po yung mabuti. At sabi, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia, sa mga tao, sa mga mananampalataya, upang ialin ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia, ang mga mananampalataya ay mahiharap niya sa kanyang sarili na walang na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubon man banal, walang anumang kapintasan. Ito ang buong kalooban ng Diyos sa kanyang pagtarito. Ang kanyang kukunin na iglesia ay nililigtas ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang harapan. Mga kapatid, hindi mahirap yan kung bubuksan mo ang puso mo, ipuso mo ang buhay mo sa Panginoon. Papailalim ka sa
ng dugo ang lilinis sa iyo. Ang kailangan mo lang, sinabi ng Bible, aminin mo ang iyong kasalanan. Mamuhay ka sa liwanag. Sapagkat pag sinabi mo wala kang kasalanan, wala ka sa liwanag. Sinabi niya na kayo. Kailangan po natin mamuhay ngayon po ng tamang pamumuhay. Kung hindi, kapatid, babaliwalay mo ito. Hindi po kita susuko. Hindi kita hahatulan. Isa lang masasabi sa iyo, mahihirapan ng Diyos para magpalaan. Dahil binagalan ng Diyos ang sa iyo. Iyan ang natutuhan ko. Kahit ako'y pastor, sinabi ko yung kay Sister Remy. Kahit ako'y pastor, kung hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos, hindi darating sa atin ang maraming pagpapala. Hindi ko mo tayo ay leader, hindi ko magawa ng Diyos. Kasi kung magkasama kami, isa lang kasama kami ng Diyos. Madalas may diskusyon kami, hindi kami tamang nawa. Pero sa biyaya ng Panginoon ay hindi niya at nalaman niya ngayon ng tamang pagpapala. Ayoko yung tayo sa kanyang buhay kasi marami pa kayong pakakailangan. Pero yung lalo silang nasabi sa inyo, napakaraming pagpapala darating sa buhay ng mga sa atin. Amen? Napakarami. At sa panahon ito, kahit tayo nasa end times, kahit maraming dilubyo nangyayari sa mundo, tandaan nyo, nasa atin ang pag-ibig ng Diyos at hindi ka napabayaan. Kung magpos ka gamitin ka pa nga niya, meron yung Bible. Hindi ka ba natutuwa yung kapag-anak mo, tatay mo, nanay mo, magsusuko ng buhay sa Panginoon dahil sa iyo? Dahil sa iyong pananampalataya, na hindi ka binibigay, nanindigan ka sa katotohanan, na hindi ka napatukso sa salimutan ito. Kaya kapatid, lumayo na po tayo sa kasabahan. Ano ang bagay na labag sa kalooban ng Diyos? Huwag po natin magpatuloy. Huwag tayong umasa sa sugal. Lumayo na tayo sa bisyo, sa masamang pag-uugali, makikiayon sa ugali ng mga tao sa mundong ito, yung kanilang gusto. Ang masakit po, mananampalataya na mapatatukan. Okay lang po kung may tatukan, mapunta ka sa Christian. Sinabi yan ng Bible. Pero ngayon po, ano po ang nangyayari? Marami. Diyan po sa sarili mo. Checking mo. Ano ba ang ginagawa mo yun? Sa eskwela, ano ka ba sa eskwela? Kristyano ka ba estudyante? Sa office? Sa pagawaan mo? Sa negosyo mo? Saan ka naroon? Kristyano ka ba ang tao na naroon mo saan ka man naroon? Hallelujah. Tayo kayo manalangin. O maraming salamat po. Salamat po sa buhay kalakasan ng Panginoon sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami makapakinig ng salita. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon 2025, Lord. Sa ngayon, marami kang binubuksan. At Lord, bigyan kami ng pagkakataon, makita namin kung ano yung pinakikita mo ngayon, O Diyos. Karamihan ng mundong ito, O Diyos. At pakita mo rin po sa akin ang kagandahan ng iyong mga salita. Napakaraming pangako na kung ano man ang mangyari sa mundong ito, ang lahat ang titiwala sa iyo, kaya hindi mo pababayaan. O Diyos, nadalahin mo po ang church na ito, O God. Narito man ang wala, O God. Ano man ang kalandahilan na wala po ngayon, O Diyos. Lord, nadalahin ko po, linisin mo po kami. Ayon sa iyong paglilinis na nais mo na wala kaming batik, wala kaming kapintasan, maging maayos kami, maganda kami, at nagulunod sa iyong harapan. Lord, huwag mo kami pabayaan na malayo po kami sa iyo. Sa kanyang mga kabataan, O Diyos, pag-aaral. Lord, sa kanyang pag-aaral, makatapos po sila, at ang kanyang pagkatawa ay magpatuloy sa eskwela man, sa bahay man, hindi lang po sa loob ng
college, sa high school. Makatapos po sila, Panginoon, magtagumpay o sa kanilang tagumpay o Diyos, samahan mo siya. Maging sa kanilang pagtatrabaho, maghahanap buhay. Pagbubuo na kanilang pamilya, ang luluhobin o Diyos. Kung hindi ka pa darating, Panginoon. Lord, lahat ng aming pinag-aralan ngayon, maganap sa buhay ng iyong mga anak. Yung mga pangako. Sa iyo kami ko pinagkakatiwala bawat isa sapagkat hindi po ako Diyos. Ibinabawa sa kanila ang iyong salita. Pero Lord, sa iyo kayo, sa kanya kayo dapat magsulit, umasa, panampalataya. Kayo po nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya o Diyos, tulungan po kami. Maging ako na hindi po, Lord Diyos. Lord, makalakad kami 2025 sa panahon ito, Diyos. Makalakad kami ng ayon sa iyong kalooban. At makapabuhay kami ng tamang pamumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Dinadalain ko po ang mga magulang, bawat pamilya, yung mga kapatid na wala po kayo dito, Lord. Dalain ko po, Diyos, year 2025, maganap po na yung aming mga mahal sa buhay, sa aming pamilya, sa aming hanggan, mabuksan sa isa-isa mga kilala. Panginoon, inaangkin po namin ang pagliligtas mo sa aming mahal sa buhay, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kababayan, sa aming kapwa-tao, marami ang maligtas. Marami ang manumbalik sa iyo, Lord, magkaroon po ng revival sa bansa ito, sa aming church, sa body of Christ. Ama, ito po ay aming idinadalangin. Lord, tulad ng nangyayari po ngayon, yung nangyayari ngayon sa Amerika, ito ay nangyayari, kapahayagan dito ng mahabang panahon na pinaghahanda mo ang mga anak mo na ngayon nangyayari na totoo po, Diyos. Ang iyong kapahayagan na hindi dapat namin baliwalayin pagkos ito ay panalangin. Kaya patuloy po, ipahayag po sa amin kung ano ang nais mo gawin namin lalo sa panahon ito. Bayaan mo na mag-ani kami ng maraming kaluluwa, mga tao bagong mananampalataya, kasama ng aming mga mahal sa buhay, na sila ay makakilala sa Diyos. Sumamba sa iyo sa Espiritu sa katotohanan. Gamitin mo lang po ang iglesia nito, Diyos. At ang mga kapitong mga dalangin, Lord, sa bawat araw na pinakihintulog mo ng aming mabuhay, kailangan po namin ang material at financial na bagay. Panginoon, dalayan ko po, pagpalayan mo ang iyong mga anak. Ang bawat kakainin ng iyong mga anak sa bawat araw, Lord, makaloon mo kami ang aming mga estudyante, ang kanyang mga provision na kailangan nila. Pagbaon, at sa pag-aaral, Lord, yung pagbabayad sa partikula, Lord, huwag mo pabayaan ang iyong mga anak ay hindi makatapos. Bakos, inaagin po, tutulungan mo sila. Ang kailang mga magulang, i-bless mo sila. Yung means o yung pinagmumula ng kailang kabuhayan, Lord, i-bless mo po sila kayo. Makatapos sila sa lahat ng kailang pag-aaral ng God. At maging mga pangarap nila ng iba. Amang maraming salamat. Purihin ay dakilang pangalan sa araw nito ang Diyos, nagdideklara ako ng iyong pagkapalang. Lord, ang bukas ng langit, manimaliwaran na sa iyong mga anak. At Lord, hindi kami umuwi na hindi namin dalawin o sa kanang pagkapalang. Dadalhin namin ito sa aming mga puso, Panginoon, at sa aming buhay, mamamalas sa namin, O God. Lord, ang iyong pagkapalang mula yung sinabi sa iyong salita. Lord, hindi magpupuklan, hindi magpagmalin, Panginoon, ang iyong salita. Magagawa nito ang lahat ng bagay. Lord, salamat. Salamat. Salamat sa lahat. Sa pangalan ng mga namin, Panginoon Jesus. Amen.